siyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Kapatid na Bobby, tayo ba ay tutol na ang Panginoong Kristo ay nagtatag ng isa lamang na iglesia? Hindi, kapatid na Michael, sapagkat yan ay nakasulat sa Biblia. At pinahayag mismo ng Panginoong Kristo sa Mateo 16:18, ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At nang tinawag ng mga apostol ang iglesyang yun, kapatid na Bobby, sa aklat ng Roma, nang magturo si Apostol Pablo, ano ang pangalan ng iglesyang yun ayon sa Biblia? Mabuti, basahin natin ang nakasulat sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Maliwanag po, kapatid na Michael, kagaya na nalalaman ninyo, mga mahal na taga-subaybay, na ang pangalan po ng iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo at nakasulat po sa Biblia, Iglesia ni Kristo. At sana wag magdaramdam yung ating mga kaibigan sumusubaybay, lalo sa hanay ng mga Katoliko. Basahin po ninyo ang buong Biblia from cover to cover. Wala po kayong mababasang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po kami nanunuligsa. Mga ministro ni Felix Manalo, dahil sa pag-angkin nila sa Roma 16:16, Iglesia ni Cristo, pinagmamalaki kahit si Senador Rodante Marcoleta na yung Roma 16:16 ay tumutukoy sa kanila at wala dang mabasa na Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Kaya meron namang isang vlogger na INC. Sabi nila ang Biblia ang katotohanan. Pero kung ganoon, bakit hindi ito binabasa ng Santo Papa? Ang Roma 16:16, very simple. Oh, yun. Bakit daw hindi binabasa ng Santo Papa? Tanong, kung talagang ang Roma 16:16 ay tumutukoy sa Iglesia ni Criston Tatag ni Felix Manalo, nakakagulat mga kapatid. Bakit? Galing na sa kanila mismo. Ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusipa balik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ang sinabi ni Mr. Sinita ng INC at ni Mr. Michael Sandoval sa INC TV ay isang subaliang pagsalungat sa pangunahing doktrina ng INC. Kung ang Iglesia Katolika ang unang Iglesia ni Kristo, gaya ng kaniyang pahayag at nasaksihan ninyo, ang tanong ay simple, ngunit malalim. Paano masasabi ng INC na sila lamang ang tunay na Iglesia ni Kristo kung kinikilala mismo nila sa sariling INC TV na nauna ang Iglesia Katolika, Iglesyang tinatag ng ating Panginoon Jesucristo? Ito ang butas na hindi kayang takpan ng retorika dahil ang kontradiksyon ay nagmumula mismo sa loob ng INC. Di lang yan mga kapatid. Inaamin pa, sino ang founder ng Iglesia ni Cristo? Kaibigan, ganito po ang nakasulat sa mga pahina 4, 5 at 11 na ating siniti. Si Brother Felix Y. Manalo ay 28 taong gulang nang itatag ang kanyang simbahan. Kaya, ayan. Si Felix Manalo ang nagtatag. At hindi lang yan, mga kapatid, na
Nakagulat talaga. Bakit? Alam nyo ba kung tingnan natin ang kanilang Pasugo Magazine? Ito, pakita ko sa inyo. Ito, mabasa ninyo. Pasugo Magazine, Nobyembre 1951, page 4, ni kapatid Leopoldo Aguilar. Ang Iglesia ni Cristo. Yun po ba ay simpleng pagkakamali lang? Iglesia ni Cristo? Alaka, tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brandwindel Talibong. Di natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid. Pero alam nyo naman, kayo mismo at mismo ang mga ministro ni Felix Manalo at mga kaanib na mula pa noong naitatag sila ni Felix Manalo, Katoliko na ang binanata nila. Kaya ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magbuka talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. At sa mga bago pa lang nagsubaybay sa ating live streaming, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, kung saan man kayo ngayon, i-comment ninyo kung saan kayo nagsubaybay para alam natin kung saan nakaabot ang ating talakayan ngayon. Ulitin ko, di po natin layunin na saktan ang damdamin sa ating mga kapatid. Pero batay sa kanilang argumento na itong isang miyembro ng INC, di daw binasa ng Papa ang Roma 16:16. Bakit? Eto, balikan natin. Sabi nila ang Biblia ang katotohanan. Pero kung ganoon, bakit hindi ito binabasa ng Santo Papa, ang Roma 16:16? Very simple. So paano masiguro na hindi binasa ng Papa ang Roma 16:16? Kung palaging binasa yan sa inyong mga ministro, ang malaking problema diyan mga kapatid, yung pag-amin mismo ng INC na Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. So di basta-basta ito mga kapatid na sinabing ang Iglesia Katolika ay siyang dating Iglesia ni Cristo. Pagkatapos, sila'y nanindigan na ang pangalan talaga ay walang iba kundi Iglesia ni Cristo. Ang nakapagtataka lang dito, bakit pagdating sa kanilang Pasugo Magazine, eto, ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi, napansin nyo ba? Iglesia ni Cristo ay hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Ngayon, baka sabihin nila na palusot mga kapatid na pagkakamali lang yan. Nasa Pasugo Magazine, Nobyembre 1951 sa pahina 4. Sa Pasugo, isinulat yan ni Leopoldo Aguilar. Malinaw. Ano nakasulat? Iglesia ni Cristo. Hindi Kristo. Hindi rin tumutugma sa inaangkin nila sa Roma 16:16, Iglesia ni Cristo. Malaking diferensya ang Kristo at Cristo. Hindi ito simpleng typo lang mga kapatid. Bakit? Kung pangalan ng iglesia ang ipinagtanggol ng INC, dapat consistent, ensakto at malinaw. Pansinin niyo, Kristo versus Cristo.
Magkaibang spelling yan. Magkaibang bigkas. Magkaibang salita. Pangalan ay hindi pwedeng basta-bastang magbago, di po ba? Lalo na kung ito ang doktrina nila para sa kaligtasan. So, lumalabas ang totoong tanong, mga kapatid. Kung ang iglesia ay kailangang tatawaging eksakto sa ayon sa Roma 16:16, walang bawas, walang dagdag, bakit mismong sa opisyal na publikasyon nila ng Pasugo Magazine ang nakasulat ay Iglesia ni Cristo? Ibig sabihin, nagkamali ba sila? O yun ba talaga ang pangalan nila? So, ang Roma 16:16 na palaging ginagamit nila, mga kapatid, tandaan natin, naglalarawan yan hindi sa rehistradong pangalan sa 1914. Ang Pasugo, Nobyembre 1951 ay patunay na inconsistency talaga. May historical problem sa pangalan at doktrina. Malayo ang Iglesia ni Cristo at Iglesia ni Cristo. Lalo na kung ang batayan ay ang eksaktong pangalan. Di po ba? Na-research ba ito ni Senador Marcolita? Sa opisyal na publikasyon, lalo na sa isang relihiyong organisasyon, mga kapatid, na nag-aangking doktrina na katumpakan, dapat maglabas sila ng erratum kung nagkamali yan. Pero tingnan nyo ang mga nakasunod na pasugo. Meron bang inilabas na erratum sa Iglesia ni Cristo? Maling baybay, maling pangalan, at sensitibong theological na termino. Mas lalong sensitibo yung pangalan ng iglesia dahil doktrina mismo ng INC, yung eksklusibong pangalan nito mula sa Roma 16:16. Tandaan ninyo, ang kawalan ng erratum ay indikasyon na hindi nakita bilang seryosong pagkamali. Hindi nila na ituring na mali sa panahong iyon. Imposible naman walang ni isang kaanib nila ang nakabasa para ipaabot mismo sa editor nila na ang Kristo'y nagiging Kristo. Di mo ba? Yung pasugo nila as official na publication, talagang dumaan yan sa editorial process. Pasugo yan, hindi yan personal blog. Dumaan talaga yan sa manunulat, editor, proofreader, lalo na sa pamunuan. So kaya kung typo lang talaga, mga kapatid, ang nakasulat, bakit nakalusot ang salitang Kristo? Kristo. Pagkatapos Kristo, di ba ang layo? Tatalakayin natin ito ay pagpatuloy sa susunod dahil sa punto por punto, ako ngayon ang inatasan din na magtalakay, mga kapatid, no? Sa pagkakataong ito. So, pasok muna tayo sa punto por punto. Dahil ako ang naka-assign ngayon na magtalakay. Ito lang. Di ba nakakagulat na binanatan ang Iglesia Katolika na wala sa Biblia Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, kundi Iglesia ni Cristo. Pero di ba kayo nagulat? Mismo na ang kanilang ministro nagsabi na ayon mismo sa kanilang Pasugo Magazine, si Felix Manalo ang nagtatag sa kanila. At si Sandoval naman ang nagsabi na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Cristo. Pagkatapos, nanindigan sila na ang tunay na pangalay Iglesia ni Cristo. Pero ang resulta, sa pasugo, Iglesia ni Cristo. Okay. Pasok na tayo sa punto por punto. Yung ang doon, they're all valid but hindi pa rin sila full communion with the church.
kaya illegal, kumbaga, illegal pa rin yun. Sabi nga, kagaya ng kasal, ang kasal na civil, valid kaya yan. Kaysa simbahan, valid sa kanila yan. Valid ang, valid in terms of validity, but it's not a sacrament. Gets In mo? other words, Brother Angel, valid Yeah. but illicit. But illicit. So, dapat intindihin natin mabuti yun. Kasi magkakaproblema tayo doon sa mga term na ginagamit nila. Oh, valid pala doon, valid. Yeah, it doesn't mean it's valid. It doesn't mean legal. Parang yung valid ng kasal ng civil, valid kaya sa simbahan yan. Kasal talaga sila sa mata ng simbahan. Kasal sila, valid sa gobyerno. But sacramentally, hindi. No? Ano ngayon, no? Na ano siya, bro, si Istoya ng MCGI, si Nestor. Doon sa pinaliwanag ko na pinasa yung paliwanag sa mga apostoles, nasa Roman Catholic Church, sabi niya, ganun ba? Aral ba ng mga apostoles pinasa pala sa mga Romano Katoliko? Yes. May pagpapasa yan sa kasaysayan, Nestor. Kaya nga kung si Eli Soriano mo ang sasabihin mo, wala siyang connection sa apostoles. Kaya mali-mali aral niya. Kahapon pinakinggan ko yung MCGI. Pinakinggan ko, puro mali konteksto niya. At nagkakakarambol-rambol. Kapag ka nag-aral ka ng proper theology, Naging dalawang persona ang Kristo. at sinabi niya, nagkaroon daw ng Kristo pa lang dahil doon sa baptism. Sa Ang sabi baptism. ni baptism daw ng kasi daw nandun ng Holy Spirit. Hindi niya alam, doon pa lang annunciation, nandun na yung Espiritu. See? Sa annunciation pa lang nandun na Espiritu eh. Ano sabi niya? Nagkaroon ng Kristo ng baptism kasi bumaba ang Espiritu sa pamamagitan ng kalapati. Hindi niya alam, yun ang sign kay John the Baptist. Makikita mo, bumababa Espiritu, sabi kay John the Baptist, na bumababa, yun ang tunay na Mesiyas. So, yung intindi ng MCG ay mali. Nasasabihin doon pa lang naging Kristo yun, yung Jesus. Mali. Doon pa lang yung Espiritu sinasabi mo, bro, ng mga MCGI. Mali na kagad yung konteksto dahil yung Espiritu Santo bumaba na doon pa lang sa Annunciation. Doon pa lang sa paglilihi. Oh, nagets mo, Nestor? Kaya kung ako sa'yo, tumahimik ka na dyan kasi MCGI mo. Walang connection yung aral ni Eli Soriano sa mga apostoles kaya mali-mali. Ang nakakalam lang yan, yung nag-aral. No, yung talagang nag-aral ng malaliman sa Biblia. Kasi kapag hindi ka nag-aral kagaya mo, Nestor, nakikinig ka lang, akala nga nung kahapon ni Jules din ng MCGI, akala niya tama si Eli. Napakadaming mali kaya kahapon yung pinakikinggan ko yung debate. Ang lalayo sa katotohanan. Bakit? Walang connection sa apostoles kasi si Eli nagbasa lang, nag-self-interpret. Hindi mo kayang i-self-interpret ang Biblia, kapatid, kahit sino. Kahit kami rito, hindi namin kaya. Kung hindi kami guided ng church fathers na paliwanag, bro. So, nare-realize na ni Nestor. Yes, yun, MCGI, ganun yun. Kaya pag kayo ang nagpaliwanag ng protestante, napakalayo sa katotohanan, dun sa nag-aral talaga. Napakalayo. Bro Junry, back to you. Marami ng tanong dito pero Bro Vicente, pumasok na si Brother Wendell. So mga kapatid, stay tuned kasi may topic pa si Brother Wendell. So unahin muna natin yung topic, saka natin sagutin itong mga tanong niyo mga kapatid. So wait lang po kayo after ng presentation ni Brother Wendell. Bro Vicente, andyan si Brother Wendell, bro. Sige bro, Ate Hilda, pwede po pa ko si Brother Wendell. Brother Wendell, good evening po. Hello, good evening sa lahat at mga kapatid na sumusubaybay ngayon. At sandali mag-share muna ako. Okay. Di ako co-host pala. Wait lang bro, sabihin ko kay Ate Hilda. Di ako maka-share ng audio. Ate Hilda, nandiyan ka po? Tawagan ko lang po. Yeah.
Sandali muna mga kapatid. Dahil sa pagkakataong ito, meron tayong napakagandang talakayan. No? At di po natin layunin na saktan yung damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Kundi, Okay na po, bro. okay na. Sige, sandali muna. Share muna ako, mga kapatid, no? Para sa ating live ngayon. So, sa pagkakataong ito, ang ating tatalakayin at sagutin si munting kaalaman na isang kaanib ng INC. Mainit na balita at nakakagulat talaga na umanong hindi na babalik sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo si General Nicolas Turi III matapos madiskubre ang tadtad na kamaliang aral nito kaugnay sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag sinabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung Ama yun. Kasi ang Diyos di makipag-usap sa iyo. Dapat kasasangkapan siya. Ang kinasangkapan niya, yung anak niya. Anak niya yun, hindi Diyos si Kristo. Imagine, ang napakinggan ninyo mga kapatid ay isang vlogger, miyembro ng Iglesia ni Cristo, na pilit talagang pinipilipit yung talata sa Biblia para lang ipagtanggol ang aral na inaniba niya sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Ang channel niya ay Munting Kaalaman. Naglabas ng kaniyang pahayag na kung mapatunayan daw sa Biblia na si Jesus ay tao, hindi Diyos. At ayon sa kaniya, tuwing may talata na mababasa kung saan inaangkin ni Jesus ang pagka-Diyos, hindi raw ito tumutukoy sa ating Panginoong Hesus, kundi tumutukoy daw umano yon sa Ama. Kapag sinabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung Ama yun. Opisyal ka ito na aral ng INC? Alaka, lagot. Baka may mapatawag ngayon sa mga ministro. Ha? Ngayon, isang mahalagang tanong mga kapatid ang dapat linawin. Opisyal kaya na aral ito ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo o personal lamang na interpretasyon sa isang vlogger na kaanib ng INC? At higit sa lahat, ano ba talaga ang sinasabi sa Biblia kaugnay sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo? Ito'y tatalakayin natin. Samahan niyo ako. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. So makatulong kayo sa ating evangelization mga kapatid kung i-share ninyo ito sa mga kasama nating Katoliko at lalo na sa ibang mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya. At kung saan man kayo nagsubaybay sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o kaya sa iba't ibang bansa sa ating mundo, mga OFW, inanyayahan natin i-comment ninyo kung saan kayo nakabase para alam din natin kung saan napaabot ang videong ito. At inanyayahan din natin ang ating mga suking taga-subaybay kung maaari, mga kapatid, i-subscribe ninyo kay Kaburnok Factbusters PH, no? Tulungan natin dahil alam nyo naman na binura ng hacker ang kaniyang channel. So nagsimula na naman si Kaburnok. So di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Isa-isahin natin ang pagsagot
sa puntong ito kaugnay sa pahayag ni munting kaalaman na isang kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kapag sinabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung ama yun. Kasi ang Diyos di makipag-usap sa iyo. Dapat kasangkapan siya. Ang kinasangkapan niya, yung anak niya. Anak niya yun, hindi Diyos si Kristo. So, hindi daw Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. At yun naman talaga ang aral ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Anong likas na kalagay ni Kristo? Taong pinatunayan ng Diyos. Hindi sinabing Diyos na pinatunayan ng Diyos. Hindi tama ang pahayag na yan, mga kapatid. Salungat talaga yan at napakalinaw na salungat sa turo sa banal na kasulatan at lalo na sa mga sinaunang Kristiyano. Bakit? Dahil kung tingnan natin ang Juan Kapitulo 8:58, anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Bago pa man si Abraham, ako nga. Ang salitang ginagamit ng ating Panginoong Hesus dito, ego eme. Ego eme, ako nga. Ang parihong pahayag mismo na ginagamit ng Diyos sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 14, ako nga. Diba? Ego eme sa Grego. So naunawaan ito sa mga Hudyo. Kaya, yun ang dahilan kung tingnan natin ang Juan Kapitulo 8, versikulo 59, dinampot nila ang mga bato upang batuhin nila ang Panginoong Hesus. Ako at ang Ama ay iisa. Juan Kapitulo 10, versikulo 30. Pero may mga argumento ang INC dito, paano nila ito pinipilipit, mga kapatid. Kaya, ating lilinawin talaga dahil napakalayo sa konteksto. So, nang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30, na ako at ang Ama ay iisa. Alam niyo ba anong reaksyon ng mga Hudyo dito? Kung ituloy lang pagbasa sa Juan Kapitulo 10, versikulo 33. Di ba, mabasa natin na sila'y kumuha ng mga bato at gusto nilang batuhin ng ating Panginoong Hesus. Sabi nila, ikaw na tao ay nagpapanggap na Diyos. Kaya yung pahayag na ako at ang Ama ay isa, malinaw sa mga Hudyo. Kung ituloy natin sa Juan 10:33 na ikaw na tao ay nagpapanggap na Diyos. Hindi sinabi ni Jesus, hindi ako eon. Ang Ama ang nagsalita. Sa halip, ipinaliwanag talaga ng ating Panginoong Hesus ang kanyang pagka-Diyos sa pakipagkaisa sa Ama. Ang Ama at ang Anak ay magkaibang persona, ngunit iisa sa kalikasan. Para maunawaan, ang ating sinagot si munting kaalaman. Iba siyang persona sa akin, pero isa ang likas namin sa pagkatao, may katawan at may kaluluwa. Kaya ang pahayag na kapag sinabi umano ng ating Panginoong Hesus na siya ay Diyos, hindi umano yon tumutukoy sa sarili niya, kundi sa Ama. Sabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung ama yun. Yan ang napakamaling aral talaga. Hindi biblikal. At yon ay salungat na turo ng Iglesia mula pa noong itinatag ng ating Panginoon Jesucristo sa unang siglo. Wala kayang mapatawag sa ministro dito. Dahil ang isang INC vlogger ay nagpaliwanag kaugnay sa aral na napakalayo talaga sa Biblia. Maliban diyan, alam nyo, ang INC, gumagamit sila ng iba't ibang salin ng Biblia, di ba? Pero sa paggamit nila sa iba't ibang salin ng Biblia, mga kapatid, ay, alam nyo, pumipili sila ng salin para lang pasinungalingan yung malinaw na aral na mabasa sa Biblia ng ating Panginoon Jesucristo ay tinatawag na Diyos. Halimbawa, anong paliwanag ni munting kaalaman
sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8. Napatunayan na pala po na ang Panginoong Kristo ay tao talaga at hindi Diyos sa kalagayan po, no? And ito, tamang salin, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Hindi yung salin na ginagamit niya lagi na ang iyong luklukan o Diyos, tinawag daw na Diyos yung si Kristo, kaya dalawa daw Diyos. Nako, ang paliwanag niya sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8, mga kapatid, hindi daw umano yon tamang salin. Ang tamang salin daw, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Nakakatakot talaga itong ginawa nila. Para lang protektahan at idipinsa ang maling aral, ang Biblia ay pinipilipit talaga. Balikan natin ha. Kaya na pala po na ang Panginoong Kristo ay tao talaga at hindi Diyos sa kalagayan po, no? And ito, tamang salin, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Salin na ginagamit niya lagi na ang iyong luklukan o Diyos, tinawag daw na Diyos yung si Kristo, kaya dalawa daw Diyos. Maling salin ng Hebreo 1.8. Maling salin ng Hebreo 1.8. Ulit, maling salin ang 1 Hebreo 8. Isa pa, maling salin ang Hebreo 1.8. Grabe talaga. Pag sinabing maling salin ang Hebreo 1.8 dahil ang pinipiling salin, yun daw tamang salin ang nakasulat, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Ang tanong, kung sinabi ninyong maling salin yan, alam niyo ba ang Grego? Yung sinabing ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos, hindi ito tamang salin. Ayon sa original Greek Bible in which the New Testament was written at sa konteksto ng talata. Ano po ba ang sinasabi sa original Greek Bible? Ang mabasa diyan ay hotronoso, hutios, eyeton, ayona, thu, ayonos. Ang ibig sabihin, literal talaga. Ang luklukan mo, o Diyos, magpakailanman. O, sa Greek yan. Hotronos su, hotios, iestun, ayunato, ayonos. Ang luklukan mo, o Diyos, magpakailanman. Ang punto dito, yung hotios, ang tawag dyan ay vocative at nangangahulugang o Diyos. So, sa original Greek Bible, direkta talagang tinawag ng Ama ang anak bilang Diyos. Pero maghanap kayo kung sabihin yung tamang salin ang sa kalagayan po, no? And ito, tamang salin, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Hindi yung salin na ginagamit niya lagi na ang iyong luklukan o Diyos, tinawag daw na Diyos yung si Kristo. nakasulat na ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Sige, maghanap kayo ng Greek. Meron bang Greek sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8 na ang tamang salin, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos? Hindi. Silipin yun salin. Hotronosu, hotios, iestun, ayunato, oyanos. Ang luklukan mo, o Diyos, magpakailanman. Napakalinaw yan. Salin na tumutugma talaga sa Grego. Kahit nga yung dating Biblia, tumutugma din yan sa Grego. Ang nakasulat sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8. Ngunit tungkol sa anak, sinabi, ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman. Kahit nasa Revised Standard Version, sa English Standard Version, sa New International Version, sa New American Standard Bible, yun din ang mabasa. Your throne, O God, is forever and ever. Iisa ang diwa. Ano? Tinatawag ang anak bilang Diyos. Pero imagine,
para lang pasinungalingan. Naghanap sila ng isang salin na napakalayo sa original Greek. Pono. Ito, tamang salin, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Napakalayo. Saan galing yung luklukan ay bigay ng Diyos? Ang ganitong mabasa mga kapatid ay pagbaluktot sa gramatika ng Grego. Pag-iwas sa malinaw na pagtawag sa ating Panginoon Hesus, O Diyos, Ho Dios. Hindi ito suportado ng insaktong konteksto at sa kasaysayan ng interpretasyon. So, kung bigay ng Diyos, ang ibig sabihin, dapat iba ang anyo ng pangungusap sa Grego. Ngunit wala ito sa teksto ng Grego. Ang konteksto kasi sa Hebreo Kapitulo 1, mga kapatid, ang layunin ng kabanatang ito ay ipinakita na higit ang anak kaysa mga anghel. Kaya sa talatang 8, sinasalungat ang ideyang nilalanglang ang anak dahil tinatawag siyang Diyos sa Ama. Ang iyong trono, O Diyos, siya ay walang hanggang paghahari. So ang saling, ang inyong luklukan ay bigay ng Diyos, hindi po yan faithful sa original na teksto sa original Greek Bible. Kaya sa mga INC nagsubaybay sa atin, huwag kayong magalit. I-search ninyo kung tama ba ang salin na ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. So, ang tamang pagbasa, ang iyong luklukan, O Diyos. Maliwanag sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8, ang anak ay tinatawag na Diyos mismo ng Ama. Malingsalin ng Hebreo 1.8. Malingsalin ng Hebreo 1.8. Ulit, malingsalin ang 1 Hebreo 8. Isa pa, malingsalin ang Hebreo 1.8. Hindi malingsalin yan. Ang Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8, ang kanilang ginagamit, yun ang malingsalin. Malinaw na pinipilipit lamang nila ang teksto. Malinaw na malinaw mga kapatid, na naghahanap lamang sila ng alternatibong salin. Bakit? Para pasinungalingan ang tuwirang sinabi sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8 na tinatawag siyang Diyos sa Ama. Di ba? Napakalinaw yan. Ano ang nakasulat sa Hebreo 1.8 sa Grego? Ho tronos, so ho Diyos. Literal talaga. Ang iyong luklukan, O Diyos. Ito ay vocative. Pagtawag, hindi po negative na bigay ng Diyos. So, bakit mali yung ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos? Ang saling iyan, grammatically forced. So, ibig sabihin, yung bigay ng Diyos, dapat ibang anyo ang ginagamit sa Grego. Pero malinaw na negative construction yan. Walang ganoong anyo sa teksto mga kapatid. Lahat na major translation, kahit King James Version, dating salin, Revised Standard Version, English Standard Version, New International Version, New American Standard Bible, lahat talaga ang mabasa, Your throne, O God. Pero dito, mapansin ninyo, parang nanindigan talaga si Munting Kaalaman na tamang salin ang kaniya at maling salin ang iyong trono, O Diyos. Napatunayan na pala po na ang Panginoong Jesucristo ay tao talaga at hindi Diyos sa kalagayan po. No? Ito, tamang salin, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Hindi yung salin na ginagamit niya lagi na ang iyong luklukan o Diyos, tinawag daw na Diyos yung si Kristo. Kaya dalawa daw Diyos, malingsalin ng Hebreo 1.8.
Malingsalin ng 1 Hebreo 1:8. Ulit, malingsalin ang 1 Hebreo 8. Isa pa, malingsalin ang Hebreo 1:8. Grabe, patawa-tawa pa siya. Malingsalin daw ang Hebreo 1:8. Pero ano yun sa Greek? Hotronos, so hotios, di ba? O vocative. Hotios, o Diyos. O. So kung sasabing malingsalin, o sige nga, maglatag kayo ng Greek sa Hebreo Kapitulo 1. Kung malibang salin, ang katotohanan mga kapatid, alam nyo ba yung Hebreo Kapitulo 1 versikulo 8? Galing yan sa Lumang Tipan. Tuwerang sipi yan sa Awit Kapitulo 45 versikulo 6 sa Septuagint na nakasulat, your throne, O God, is forever and ever. So kung babaguhin mo ang Hebreo Kapitulo 1 versikulo 8, no, binago mo rin yung nakasulat sa Awit Kapitulo 45 versikulo 6 na tinanggap ng mga Hodyo mismo bilang tamang pagbasa. So, bakit itong ginamit nila na talata at pinili nilang salin ay napakabaluktot talaga? Bakit? Dahil simple lang. Ang teksto direktang tumatawag sa ating Panginoon Jesucristo bilang Diyos. Kung tatanggapin ang natural na salin, guguho ang doktrina na nagsasabing si Jesus ay tao lamang sa Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo, di ba? Kaya ang taktika, humahanap sila ng ibang salin para takasan ang malinaw na kahulugan, mga kapatid. Ito ang eksaktong babala ni San Pablo na sabi niya, huwag lampasan ang nakasulat. Napatunayan na pala po na ang Panginoong Jesucristo ay tao talaga at hindi Diyos. Napatunayan umano na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao, hindi Diyos. Mali. Maling-mali talaga. Una, walang problema na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Di ba? Pero, yung sinabing hindi siya Diyos, wala naman tayong mabasa sa Biblia kung sundan ang kanilang argumento na dapat yung mabasa lamang sa Biblia ang paniniwalaan. Anong sabi niya? Kalagayan po, no? Papatuloy lang po natin ang ating ginagawang pagtutuklas ng ating Panginoong Jesucristo po ay talagang hindi po Diyos sa likas na kalagayan po, no? Ang Panginoong Jesucristo po ay tao po. Kristo po ay tao po. Ayun, meron pa lang sound. May sounds na. Genesis. Ayun nga po, marami ngayon nakatayo ngayong religion na ang paniniwala nga ay Diyos si Kristo. No, si Brad Eli ng Brazil, paniniwala niya talagang Diyos si Kristo. Para maiwasan niya lang yung hindi siya lalabagin yung talata na maraming hindi niya lalabagin, ginawang Diyos na rin si Kristo para lumalabas, dalawa Diyos sa kanila. Ginawang Diyos at lumalabas daw umano dalawang Diyos na. Mali! No? Kung ang pananampalataya si Kristo ay Diyos, ibig ba sabihin dalawa ng Diyos? Hindi. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi ibang Diyos sa Ama. Yung sinabing si Jesus ay hindi daw Diyos sa likas na kalagayan, mali din. Ang pahayag na si Jesus ay hindi Diyos sa likas na kalagayan, mga kapatid, ay hindi tumpak sa aral ng Biblia, kundi bunga lang sa pagkalito at dalawang kalikasan ng ating Panginoon Jesucristo. Di ba? Ang pagiging Diyos at pagiging tao. Both human and divine. Wala tayong problema kung sasabihin nila na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao. Pero magkaproblema sila pag sasabihin na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Bakit? Ayon sa Biblia, Diyos si Jesus sa kanyang likas, sa pasimula pa lang,
Di ba Juan 1:1? Sa pasimula ay ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Ituloy sa Juan Kapitulo 1, versikulo 14. At ang salita ay nagkatawang tao. Di ba? Hindi sinabing, hindi sinabing, diyan mga kapatid, na hindi Diyos ang ating Panginoong Hesus, kundi Diyos siya sa simula, sa pasimula pa lamang at nagkatawang tao. Siya ang may taglay na kalikasan ng Diyos. Dahil kung tignan natin ang Colosas Kapitulo 2, versikulo 9, di ba napakalinaw? Sapagkat sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa anyong tao. Napakalinaw yan mga kapatid. Hindi bahagi, hindi hiram, kundi ang mabasa sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 9, buong pagka-Diyos ang nasa Kanya. Kaya maling sabihin, si Jesus ay hindi Diyos sa likas na kalagayan. Tama ang aral na si Jesus ay Diyos sa likas na kalagayan at naging tao sa pagkakatawang tao. Hindi upang itigil ang pagiging Diyos, kundi upang iligtas ang tao, mga kapatid. Ngayon, ituloy natin, mga kapatid, si munting kaalaman. Isang Diyos Ama, isang Diyos na nagsugo at Diyos na sinugo. Dalawa, na bagay na labag, na So, labag na umano dahil may magiging dalawa ang Diyos, yung Diyos na sinugo, yung Diyos din na nagsugo. Yan ang argumento. Isa-isahin natin yan mga kapatid, no? Balikan natin yung pahayag niya na ang ating Panginoong Hesus tao. Ang pahayag ng ating Panginoong Hesus ay tao, tama. Pero kung sabihin tao lamang at hindi Diyos, mali at kulang sa konteksto ng kabuuang paliwanag na nakasulat sa Biblia. Totoo na ang ating Panginoon Jesucristo ay naging tunay na tao, ngunit hindi siya tumigil bilang tao lamang. Ang turo ng nauna pang mga Kristyanismo mula pa sa unang seglo, napakalinaw. Si Jesus ay tunay na tao at tunay na Diyos. Ang tawag diyan, hypostatic union, both human and divine. Ngunit mali kung tao lang si Jesus. Hindi kailan itinuturo sa Biblia, mga kapatid, na tao lamang si Jesus. Pero ang palusot sa INC, hindi naman namin itinuturo na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao lang. Dahil siya ay Panginoon. Ginawa siyang Panginoon. Nasagot natin yan. Meron na tayong, para sa gusto pang matuto, pwede niyong subaybayan ang iba pang uploaded video kaugnay diyan, no? So, balik natin mga kapatid. Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ang salita ay Diyos at ang salita ay naging tao, Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Ang salita ay malinaw na tumutukoy kay Jesus, Diyos na nagkatawang tao. So, ginawa niya ang mga gawa ng Diyos. Sa anong paraan? Tingnan niyo ang Marcos Kapitulo 2, versikulo 7, versikulo 5 hanggang 7. Di ba? Nagpatawad siya ng kasalanan. Tingnan niyo ang Mateo Kapitulo 8, versikulo 26. Anong mabasa diyan? May kapangyarihan siya sa kalikasan. Tingnan niyo ang Juan Kapitulo 11, versikulo 43. Binuhay niya ang patay. Sa Biblia, Diyos lamang ang may ganitong otoridad, mga kapatid. So, kung tingnan din natin, tinanggap ng ating Panginoong Hesus ang pagsamba sa Kanya. Sa Mateo Kapitulo 14, versikulo 33,
nang siya'y sambahin ng mga alagad. Hindi niya ito pinipigilan. Ang mga propeta, ang mga anghel, ang mga apostol, tumatanggi sa pagsamba. Kung tingnan natin ang Gawa at Apokalipsis Kapitulo 19, versikulo 10, ngunit tinatanggap ni Jesus dahil siya ay higit pa sa tao. Mas dakila ang Ama kaysa akin. Yun ang pahayag nila. Di ba malinaw yan na sinabi ng ating Panginoong Hesus, Juan 14:28, mas dakila ang Ama sa akin. Patunay ba ito na hindi siya Diyos? Hindi. Dahil ito ay konteksto sa kanyang pagpapakababa bilang tao. Tingnan niyo ang Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. So, bilang Diyos, siya ay kapantay ng Ama. Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Bilang tao, siya ay kusang nagpasakop. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. Hindi ito tungkol sa kalikasan, kundi tungkol ito sa kanyang papel at misyon. Kung tao lang si Jesus, hindi sapat ang kanyang sakripisyo para sa kasalanan sa buong sanlibutan. Hindi dapat siya sambahin, di ba? Kung tao lang siya. Mali ang mga apostol na tumatawag sa kanya na Diyos. Tito Kapitulo 2, versikulo 13, Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8. Ngunit sa Biblia malinaw. Tingnan niyo ang Kolosas Kapitulo 2, versikulo 9. Sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan sa pagka-Diyos sa anyong tao. Okay, balikan natin yung pahayag niya. Ano daw? Dalawang Diyos. Dahil may nagsugo, may sinugo. Ayun nga po, marami ngayon nakatayo ngayong religion na ang paniniwala nga ay Diyos si Kristo. No, si Brad Eli ng Brazil, paniniwala niya talagang Diyos si Kristo. Para maiwasan niya lang yung hindi siya lalabagin yung talata na maraming hindi niya lalabagin, ginawang Diyos na rin si Kristo para lumalabas, dalawa Diyos sa kanila. Isang Diyos Ama, isang Diyos na nagsugo, at Diyos na sinugo. Ayan. Natawa ako nitong logic nila mga kapatid. Ha? Dalawang Diyos no mano. Yung isa, Diyos na nagsugo, yung isa, Diyos na sinugo. So, ang nagsugo at sinugo, kung ating pag-aralan, yun ay usapin ng persona, hindi sa pagka-Diyos. Diba? Halimbawa, para maunawaan, si Munting Kaalaman, ibang persona siya sa akin. Siya ang sinagot ko. Diba? Iba ang sinagot, iba din ang nagsagot. Magkaibang persona. Pero sa likas, sa pagkatao ay iisa ra. May kaluluwa at may katawan. Iisa sa likas sa pagkatao. Diba? So, ang nagsugo at sinugo, yun ay usapin ng persona, hindi sa pagka-Diyos. Kapag sinabing, isinugo ng Ama ang anak, hindi ibig sabihin na mas mababa o ibang Diyos na ang anak. Ibig sabihin nito, magkaiba sila ng persona. Pareho ng iisang likas na pagka-Diyos. Halimbawa, para maunawaan, halimbawa, isang gobernador. Isang gobernador. Okay, isang gobyerno. Pero may presidente, may vice-presidente, may ambasador. Magkaibang tungkulin, pero iisa ang estado. Di ba? So, ngayon, palpak yung argumento dahil ang anak sinugo ng ama. Bakit? Kung sinugo siya ng ama, hindi na ba siya Diyos? Halimbawa, ang anak isinugo ng kanyang papa o tatay.
Dahil ba sinugo siya ng kanyang tatay, hindi na siya tao? Isip-isip naman pag may time, di ba? Tuloy natin. Dalawa, na bagay na labag, na ang palusot niya, na doon sa isang talata ng Biblia, ang palusot niya, dahil yung Panginoon pa daw, hindi pinapakilala pa yung mga panahon na yon. Ibig pala sabihin niya, yung hindi pa pinapakilala yung anak na sa langit pa daw yung anak, hindi pa daw pinapakilala yung isa pang Diyos. Kaya siya daw muna ang kaisa-isang Diyos na doon. Walang liban sa akin. Malinaw naman pag sinabing walang liban sa akin, ngayon, bukas, magpakailanman ang aking salita, iisa, magpakailanman lilipas, iisa ang salita ng Diyos. Hindi niya pag sinabi ng Diyos na walang Diyos liban sa akin, hindi ibig sabihin noon, pag dumating ang araw, magkakaroon ng Diyos. So bago dyan mga kapatid, yung sinabing wala ng ibang Diyos maliban sa akin, kinuha nila yan sa Isaias Kapitulo 45, versikulo 5. No? Tama naman ang pahayag sa Lumang Timan. Isa lamang ang Diyos. Sa aklat ni Propeta Isaias mabasa yan. Isaias 45:5, ako ang Panginoon at walang iba. Maliban sa akin ay walang Diyos. Ngayon, sumang-ayon ba tayo diyan? Yes. Sumang-ayon tayo sa Isaias 45, versikulo 5. Ang mga Kristiyano, ang simbahang Katoliko, sumang-ayon tayo. Walang ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos. At tandaan natin, hindi kailanman nagturo ang simbahang Katoliko, ang mga Kristiyano na maraming Diyos. Hindi itinuturo ng simbahang Katoliko na ang ating Panginoon Jesucristo ay ibang Diyos sa Ama. Ang problema, yung maling pag-unawa, ang pag-revive ni Felix Manalo sa Arianismo noon. Ang problema dito, maling unawa sa ibig sabihin ng salitang isa. Ang isa ay tungkol sa kalikasan, hindi sa persona. Ang kalikasan, iyon ang pagka-Diyos. Kalikasan, kung ano siya. Persona, kung sino siya. Dapat alam ninyo yan, mga kapatid, ang pagkakaiba, no? So sa Biblia, ang Diyos ay iisa sa kalikasan, essence. Ngunit tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa San Mateo 28, 19-20, Unang Juan 5, 6-7, for there are three that be record in heaven, the Word, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Hindi ito tatlong Diyos, kundi isang Diyos na may tatlong persona. Kung ang argumento ay, kung Diyos si Jesus, may dalawa ng Diyos, iyan po ang tinatawag na Stroman fallacy. Dahil hindi itinuturo mula pa noon na may dalawang Diyos o tatlong Diyos. Mali ang kanilang unawa. At yung sinabing, maliban sa akin, wala ng Diyos. Wala na. Balikan natin siya. Ano yung sinabi niya? Na doon sa isang talata ng Biblia, ang palusot niya, dahil yung Panginoon pa daw, hindi pinapakilala pa yung mga panahon na yon. Ibig pala sabihin niya, yung hindi pa Sandali, may nabasa ako dito. Shout out kay Father Flavie Villanueva. Yung yun ang bahagi sa pagsagot natin mga kapatid, no? Kaugnay diyan. At merong isa pang vlogger. Ito ang isa pang vlogger ng INC. Sabi nila ang Biblia ang katotohanan. Pero kung ganoon, bakit hindi ito binabasa ng Santo Papa? Ang Roma 16:16, very simple. Ayon sa isang vlogger na INC, ang Roma 16:16 daw ang katotohanan. Pero ang tanong, bakit hindi daw binasa ng Santo Papa? Paano niya masiguro na hindi binasa ng Santo Papa? Kung tingnan natin ang Roma Kapitulo 1,
7:8, napakalinaw ang nakasulat yan. Hepestis humon katangelitay in holo to cosmo. Na ang pananampalataya sa Roma ay lumalaganap sa buong mundo. Sino ba ang katuparan niyan? Pananampalataya sa Roma. Kaya Roma 16:16 na ginagamit nila, na inaangkin nila mga kapatid, walang iba. Ituloy lang. Roma 16. 23. Oh. Kaios hospicius et universa ecclesia. Pero, kahit pa tinututulan nila at inaangkin nila mga kapatid, kahit si Senador Marcolita, ipinagmalaki niya na si Iglesia ni Cristo dahil inaangkin nila ang Roma 16:16. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya Di po pinagtatalunan na ang mga nagpapakilalang sila raw ay Kristiyano ay nagsasabing sila raw ay kaanib sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Kapatid na Bobby, tayo ba ay tutol na ang Panginoong Kristo ay nagtatag ng isa lamang na iglesia? Hindi, kapatid na Michael, sapagkat yan ay nakasulat sa Biblia. At pinahayag mismo ng Panginoong Kristo sa Mateo 16:18, ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At nang tinawag ng mga apostol ang iglesyang yun, kapatid na Bobby, sa aklat ng Roma, nang magturo si Apostol Pablo, ano ang pangalan ng iglesyang yun ayon sa Biblia? Mabuti, basahin natin ang nakasulat sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Sabi nila ang Biblia ang katotohanan. Pero kung ganoon, bakit hindi ito binabasa ng Santo Papa? Ang Roma 16:16, very simple. Yan talaga ang kanilang inaangkin mga kapatid. No? Roma 16:16. Pero, kung yon ang kanilang inaangkin, Roma 16:16, na batayan para sila'y tunay na iglesia, ngunit nagtuturo na si Kristo'y tao e hindi Diyos, paano ngayon? Bakit? Galing na sa kanila. Pinatunayan na ang Iglesia Katolika na mula pa noon ay grabe ang kanilang panulugsa. Ang Iglesia Katolika ay siyang unang iglesia ni Kristo. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Kaya, yung sinabi ni Sinita at ni Michael Sandoval, malinaw. Si Michael Sandoval sa ANC TV yan. Di talaga yan pasubali ang mga kapatid na sinasulungat nila ang pangunahing doktrina ng INC tatag ni Felix Manalo. Bakit? Kung ang Iglesia Katolika, ang unang Iglesia ni Kristo, gaya ng napansin ninyo, narinig ninyo, nasaksihan ninyo, ang tanong, simple lang, ngunit malalim. Paano masasabi ng INC na sila lamang ang tunay na Iglesia ni Kristo? Kung nasaksihan ninyo mga kapatid na sila mismo nagpahayag sa kanilang telebisyon na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Ito ang butas na hindi kayang takpan ng retorika dahil ang kontradiksyon ay nagsimula mismo sa kanila. At ang problema pa, alam nyo, kung ang kanilang panindigan, dapat
Iglesia ni Cristo, talaga. Roma 16:16. Silipin ninyo ang Pasugo Magazine. Ito, nabasa niya, ito ay Nobyembre 1951, page 4. Ang nagkasulat ay si Leopoldo Aguilar. Anong mabasa? Napansin niyo ba ito? Ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. O, napansin niyo yan? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo, ang Iglesia Katolika. Pero ang tanong, paano yung sinabing Iglesia ni Cristo sa Pasugo Magazine 1951 sa pahina 4? Hindi karaniwang typo lang yan. Ang layo ng Iglesia ni Cristo pagkatapos Iglesia ni Cristo. Hindi rin yan tumutugma, mga kapatid, sinaangkin nilang Roma 16:16. Di ba? Malaking diferensya. Cristo versus Cristo. Kaya nga, ang tanong dito, kung ang kanilang palusot, abay, hindi, nagkamali lang yan, typo lang yan. Ang tanong, ba't walang inilabas na erratum sa kasunod na Pasugo kung ito'y mali? Di ba? Dapat meron talagang erratum. Kaya hindi ito, ibig sabihin, hindi ba nila nabasa yan sa mga miyembro? Wala bang nagpaalam sa kanilang editor na bakit itong Iglesia ni Cristo naging Iglesia ni Cristo? Dumaan yan sa editorial process. Dahil ang Pasugo Magazine, hindi yan personal vlog. Opisyal nila na publikasyon. Dumaan yan sa manunulat, editor, proofreader, at aprobado sa pamunuan. Kaya, sa mga nagsubaybay ngayon, alin ang dapat ninyong sundin? Yung Iglesia ni Cristo o yung tinututulan nila na sila na din ang naglabas ng kanilang butas na di basta-bastang matutulan. Ano? Na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Cristo. Okay? Balik muna sa ating mga kasama sa punto por punto. Okay, thank you Brother Wendell sa napakagandang topic. At ngayon naman po ay dumako na po tayo sa ating tanungan portion. Ito na po, bro. Brother, sige po ate. Okay, pwede. Ano po to, spiritual warfare. Ang sitwasyon po ay namatayan po sila, then yung meron po silang naramdaman na may bumubulong daw. Gusto pong mag-deliverance yung anak kung okay lang po. Bahay po ng magulang niya. Panganay po siya yung nagtanong. Brother Wendell? Wala ba si Bro Romer? Okay. Bro Romer, okay ka na dyan, Bro Romer? Ate Hilda pa, co-host po. And, Bro Romer, okay na po ba sa'yo dyan? Bro, okay, sa cellphone ako, bro. So, yung sabi mo na nakarinig sila na may bumulong. So, una-una, kung sino ang nakarinig. Kasi yan man talaga ang pinakauna natin na tumbukin. Kung sino ang open yung psychic ability. Kasi hindi naman tayo pwede na deliverance diretso
kung yung isang yung open ang psychic, open yung third eye ng isang tao ay hindi na process. Kasi mismo yung mga open yung psychic ability, sila din ang nagdadala ng infestation sa isang lugar. So, kung ang lugar ninyo, for example, hindi pa yan na deliverance, tapos diretso kayo deliverance sa isang tao, mas lalo pong bibigat yung naturang sitwasyon. Bakit? Kasi hindi pa ninyo prinoseso yung open yung third eye. Tapos kasi yung bahay una natin i-deliverance. Tsaka wag munang mag-deliverance kung yung buong pamilya wala pang kumpisal na hindi nagsisi lahat. Kasi kapag yung pamilya merong live-in, may kapatid siya na live-in na nasa isang bahay lang, so paano ka mag-deliverance sa bahay, na sa perimeter para sa protection ninyo kung merong nandun sa mortal sin? Kasi nabibreak lang yun, mas lalong natitrigger yung mga demonyo. Kasi kaya nga sinabi ko kanina, yung personal infestation, sila mismo ang nagdadala ng infestation sa bahay, yung mga may kasalanan na mortal. So yun ang una natin muna na iproseso, yung nandun sa bahay. Kasi baka yung mga may-ari ng bahay, meron din silang mga ritual na ginawa noon sa hindi pa tinayo yung bahay, baka nagpadugo. Tapos meron pang mga nilibing na mga coins doon sa bahay. Tapos hindi pa nga nakakakumpisan. So mas mabuti na buong nasa bahay, i-process muna ang sarili. Muna sila, muni muna sila sa kanilang mga kasalanan, pagsisihan muna nila ang kanilang mga kasalanan, tapos magkumpisan. Kasi delikado man na moderatyo tayo deliverance, baka meron matamaan talaga. So pagkatapos noon ng mga kumpisal kayo, yung nakarinig ng bulong doon sa mismo nasa tenga niya, so i-renounce po ninyo yung meron tayong solemn renouncement. Nandun po yung sa generational curses, yung sa family tree, kasama na po yun. Baka meron siyang trauma, kasama na po yun. Tapos doon sa psychic abilities, isama po natin yon. Mahaba po yun na prayer. So yun, pagkatapos na matapos na makapag-renounce siya, una i-deliverance ninyo yung bahay, tanggalin lahat ng mga occult objects doon sa bahay. Tapos pati yung kung mga basag na mga statue, so ilibing ninyo, i-clear talaga yung buong bahay. Pagkatapos niyan, i-deliverance ninyo. Kung mag-wild na yan, kung hindi na ninyo alam kung anong gagawin ninyo, so dalhin ninyo sa malapit na exorcist or sa team ng exorcism and deliverance. Yun ang pinaka-importante. Hindi lang siya ang mag-renounce, pati na yung kasama na yung sa bahay mag-renounce. Mahaba-haba po talaga na proseso ito. Hindi po talaga ito madalian kasi kailangan po talaga ng conversion dito. Kaya nga, magsabi yung iba na nakakalito naman yung ninyo bro, yung proseso ninyo. Kaya nga, magdulog tayo kung saan yung exorcism and deliverance ministry. Kasi kung nahabaan na kayo sa explanation natin dito, nalilito na kayo, mas ladong hindi ninyo makukuha lahat. Yun lang talaga. Kasi may raming magreklamo na mataas na yung explanations ninyo. How much more pagpunta ninyo ng exorcism and deliverance ministry sa Bohol, titigas talaga yung puwet nyo sa kaka-explain ng mga deliverance minister. Hindi nyo makukuha yan lahat. Kaya nga, yun nga ang payo po sa inyo, na isa puso ninyo yung mga explanations namin dito ngayon kasi hindi nyo talaga yan matutuhog-tuhog kaagad. Kaya nga pumunta kayo sa Office of Exorcism, mas maigi na yung kumpleto, mas maigi na yung hindi na yan makuha ng isang araw, 1 week, kung hanggang sa intindihan ninyo, yun lang.
ano, mag-ano kayo, magsakripisyo kayo, maggasto kayo. Yun pinaka-importante yung gastos. Madali lang yan madali lang yan na makuha ulit. Pero yung ano natin, sakripisyo, grabe yung grasya na matanggap ninyo. So yun lang sagot natin, Bro Vicente Emiliano. Bro Romer, may pinapatanong dito bro kung itong uri ng cross bro, nasa Zoom bro, okay lang na ba ito na cross bro? Kung walang inre, bro, wala mang inre. Yan yung nasa ano? Walang inre, yan na ano ninyo, bro, yung mas maigi na palitan ninyo ng merong inre. Huwag tayong ma-attach sa mga sa mga crosses na walang inre. Mas maigi yung meron talaga para sure tayo kung sino ang pinako diyan. So yun lang sagot natin, bro. Sa bagay na baka si Dimas yan, hindi kasi Istas. Okay lang yun. Okay lang yung nadala sa langit siguro. Pero si Dimas. Mas okay pa si Dimas, no? Tanong kung sino Ang dami namang pinako sa cross, bro. Mga kawatan. Kaya delikado. Ayun, Sister EU. No, hindi daw maganda yun kasi walang inri. Maraming salamat, Father Romer. Bro Vicente? May mga tanong dito, bro? Sige bro, sige. Sige. Wait, saan ba yun? Sino pinakauna nun? Si Sister Josie Bilabay. Brother John Ray, si Ate Josie. Ask ko lang lagi kung naririnig na ask ko lang lagi kong naririnig na when 2 or 3 or more gathered in my name, I am always in the middle. Actually, yan yung nasa natin, no? Palagi na lumalabas dyan sa natin sa screen, no? Matthew 18:20 yan. What if you prayed by yourself alone? Is God still there? Yes naman. Hindi lang naman isa ang salita ng Panginoon. In Matthew 6, sinabi naman din na ni God sa Matthew 6:6, no? Umpisahan na lang natin sa 5 para ma-differentiate natin ang panalangin na alone sa panalangin na nagpapakita sa mga tao. So ito ang sabi ni Panginoon Jesucristo, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa inyong Ama na hindi mo nakikita. At ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyong gantimpala. So, ini-encourage ko tayo ni Christ, ni Panginoong Jesucristo, sister, na mas manalangin tayo na ang Diyos lang ang nakakakita, no? So ibang context din yung sa yung sa 18:20 na 2 o 3 ang nagkakatipon. Ibig sabihin yan, worship in communion yan. So palaging nandyan ang Diyos sa mga nag-worship kasama ang community, no? Most specifically sa misa. Kasi ang ibang mga protestante naniniwala din sila na sa midst nila andyan ang Kristo, pero in literal sense misa po yan ang pinapatungkulon dyan. 2 or 3 gathered, I am there with them. So yan po ang
punto, Sister Josie. Pero sa tanong mo kung alon kang magdadasal, yes. Actually, in-encourage ni Jesus ang mga tao na mas manalangin na Diyos lang ang nakakakita kaysa nagpapakita ka sa mga tao na ikaw ay relihiyoso, no? So, may gantimpala pa rin naman, sabi ni Panginoon Kristo, tanggap na nila kanilang gantimpala, pero much better pa rin yung heartily na kahit walang nakakakita, itapat ka sa yung paglapit sa Diyos, Sister Josie. At sa iba naman, tingnan pa natin. Bro Henry? Yes, Bro Angel. Yes, nagtanong kanina si Bro Fork Sinigang, saan daw yung tinanong natin doon sa Orthodox na Ito, pwede ninyo po ako bigyan ng document para pakita ko sa anak ko. Ayan yon. So ibibigay ka namin yan, no, mismo sa dokumento yan. Nasa baby face, bro. Yan po yung sinasabi ng simbahan. Valid siya, pero mas priority ang Catholic Church pa rin. Kung wala lang Catholic Church, pwede siya. Pakibigay na po natin. Bro Fork Sinigang, save mo na lang, screenshot mo na lang yan. Sindang Para at man. least, Sindang man na, Brother Angel, hindi sinigang, sindang. Sinigang. Fork adobo na lang. Mahilig kami sa Basahin natin. Ito po ang bro, makiramdam ka? Ito nakasulat, medyo maliit lang pero pagtiyagaan na lang ha. Sabi ito, babasahin ko na lang. Is the sacrament of penance valid in the Greek Orthodox Church? Answer, yes. The Greek Orthodox Church has a valid line of apostolic succession and therefore has valid sacraments. Catholics, however, should go to confession only within the Catholic Church unless they are in danger of death or do not have access to a Catholic priest. Sabi diyan, Tagalogin natin po, yung pa lang, no? So however, valid siya. Pero however, no? Kung emergency lang, dun pwede. So in other words, hindi valid siya pero hindi siya priority kasi sila may apostolic succession din, no? Under din sila ng Rome, pero ang problema nga, hindi sila full communion. Kaya priority pa rin. Ang sabi diyan, valid ba yung sacramento? Yung confession? Valid yun kung sila lang. Pero kung may Catholic Church, unahin ng Catholic Church. Ngayon, ang sabi diyan sa Tagalog, Bro Fork, kapag daw wala talaga, in danger of death, Orthodox priest lang ang nandyan, pwede na daw yun. Tuloy po doon sa pangalawang paliwanag ng simbahan. In theological language, Catholics often use the term transubstantiation, while Orthodox speak of a mystical change or mystery, emphasizing the real presence without defining how in the same way. Magkaiba pa rin no? So, iba yun. Sa atin, transubstantiation, sila parang mystery change lang o mystery. So, hindi nila kung paanong, hindi nila ma-expect. Hindi nila maabot. Hindi nila maabot. Oo. So, malaking pagkakaiba. Discipline. In discipline, Catholics can receive communion in Orthodox churches in certain situations. For example, no access to a Catholic priest. Yan. Okay, hanggang doon lang po. Yung po yung sinasabi, Bro Pork, kasi ang sabi diyan, ang Catholic pwede kang mag-receive ng sa simbahan ng Orthodox if na naman. So, if no for Catholic priest. So, yun po yung mga valid siya. There are apostolic succession kasama sila, pero yun nga, hindi sila priority pagdating sa mga sakramento. Yan, no? So, yan ang paliwanag natin kanina. Hindi sila priority pagdating sa sakramento dahil meron silang ibang paniniwala doon. Kaya, delikado pa rin. So, dapat talaga sa Catholic Church lang. Iwag yung itindihin yung Orthodox, wag yung siya i-priority. Ang priority nyo, makahanap kayo ng simbahan ng under the Roman Catholic Church. Yun po kapatid, unless sabi nga, kung talagang wala, Orthodox lang nasa tabi nyo, walang Catholic Church, valid daw, sabi ng simbahan. Yun po yung paliwanag. Bro Junry, back to you. Yes, maraming salamat, Brother Angel, at kay Daragang Magayon. Yes, Brother Vicente.
pwede isingit ko to kasi Sige, nabanggit sige na bro, kasi sige. yung Orthodox. Yes, Sige yes. bro. Bali may tanong dito ang kapatid natin sa Kapuntos Ministries, kay Sis Annalisa Abilgas. Sabi niya dito, baka pinatanong to sa kanya, totoo ba na may tunay na Orthodox Church or Eastern Church? Case, totoo ba na mas tunay ang Orthodox Church at Eastern Church kaysa Catholic Church or Western Church? Kasi ang Orthodox Church daw sumusunod sa council na si Jesus ay kapantay ng Ama. Ang Orthodox Church daw Bakit sa Catholic sumusunod ba hindi? sa council na si Jesus ay hindi kapantay ng Ama. Dahil ang Holy Spirit comes from the Father lang. At ang Catholic Church naman ay Comes from the Father and dinadagdag the Son. daw ang kasunduan sa council na ang Spirit comes from the Father and the Son para magpantay si God, Son sa God the Father. Kaya daw sila tinawag na Orthodox dahil sila ang tunay at tayo ay hindi. Yun ang first question niya, bro. Yes, actually yan po talagang isa sa mga reason kung bakit nagkaroon ng split. Dahil hindi nila tanggap ang council council sa Nicaea na kung saan ipinahayag ang term na Philoque. Yung Philoque, yun po yung the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son. Yan po ang Philoque. Inopose ng mga Eastern Catholic yan, yung Orthodox, dahil ang previous na ano kasi ng simbahan, ang previous na creed ng simbahan, yung the Holy Spirit came from the Father or proceed from the Father. Yan lang ang yung una. Tapos sa Nicene Creed kasi mas clarify na the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son. Kasi biblical naman po kasi yan, no? Sa Bible, ang daming mababasa. Romans 8, binabanggit ang Spirit of Christ. The Spirit of Christ, hindi po yan ang soul of Christ. Magkaiba po yun kasi yung soul of Christ, ano po niya yun eh, yun po yung kaluluwa niya eh, bilang tao. Yung Spirit of Christ, yun yung Espiritu niya. Yung Espiritu Santo, yan po yung proceeding of the Holy Spirit from the Father and the Son. No? Even in sa 1 Peter 1:10-11, the Spirit of Christ nag-guide na sa mga Old Testament prophets. So yung Spirit of Christ, sino ba yan? Di ba? Hindi si Kristo yan kasi Spirit nga ni Kristo eh. So, yan yung Holy Spirit. Iba yan sa persona ni Kristo kasi Spirit of Christ nga eh. Babasahin na lang natin para makita nyo, no? Pero kung duda kayo dyan, mas mayroon pang isang matibay na talata dyan. Ang 1 Peter 1:10-11. Basahin natin sa King James Version, ha? At iaano ko ito sa Old Testament pod na tinawag sa Genesis, tinawag ang Holy Spirit na Spirit of God. So yung Spirit of God, iba yun sa God na nagmamayari ng Espiritu. Pero same nature sila, God. No? Sa 2. Unahin muna natin tong 2. Genesis 1:2, no? Para makita niyo ang revelation ng Bible sa proceeding ng Holy Spirit, no? Ito, sabi dito sa Genesis 1:2, and the earth, umpisa na lang natin sa 1, sabi dito, in the beginning God created the heaven and the earth. So yung God created heaven and earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. So, bro, Vicente, itong Spirit of God, ito ba si God mismo na
Father? Bro Vicente? Oh, Brother Angel. Yes, bro. Para Spirit mabigyan of natin God. sila. Spirit of God, Espiritu Father. ng Diyos. Iba siya doon sa Diyos, tama? Bro Vicente? Yes, bro. Yes, bro. Kasi iba siya doon. Spirit of God nga siya, di ba? So sa Orthodox, ito yung paniniwala nila na proceeding from the Father lang. But sa New Testament naman, sa 1 Peter 1:10, anong sinabi naman dito sa 1 Peter 1:10 to 11? Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you, searching what manner of the Spirit of Christ. So pag sinabi mong Spirit of Christ, iba yan sa soul of Christ, ha? Ang soul of Christ is human nature yun. Ang Spirit of Christ, yan yung Espiritu ni Kristo. So, yung Espiritu ni Kristo, bro Vicente, katulad dun sa Spirit of God. So, itong Spirit of Christ, iba to sa Kristo mismo. Tama? Mali? Yes, yung iba niya. Espiritu niya yan. Di ba? Espiritu ni Kristo to. Na sinasabing, katulad dun sa Genesis 1:2 na Spirit of God. So, it's the same thing. Iba siya sa persona ni Kristo kasi ang Spirit kasi, another person talaga yan. Since Orthodox naman, naniniwala naman sila na ibang espiritu ni God. So, Spirit of Christ, iba talaga yan sa persona ni Kristo mismo. Pero kung hindi pa sila dito, hindi pa sila kontento, o basahin natin si Panginoong Kristo mismo nagsabi in John 16:15. Anong sinabi ni Panginoong Kristo dito? All things that the Father hath are mine. Therefore said I that he shall take of mine and shall show it unto you. So ano daw ang meron sa Ama ay siya din kay Kristo. Kung paniniwala nila ang Holy Spirit galing sa Ama, so galing din siya kay Kristo kasi all things that the Father hath are mine. Ano man ang sa Ama ay sa akin din. So malinaw ba, Brother Vicente? Na Yes, bro. pagdating sa nasa kanya ay na. Lahat ng sa Ama ay sa kanya din. So lahat ng ang theology talaga ng simbahan is very biblical. Hindi lang nila matanggap dahil ang tingin nila nagdagdag daw, hindi naman dagdag yan. Ang tawag dyan is development ng ating teaching. Kasi kahit ngayon, wala pang makaarok sa talagang ano ang Diyos, sino ang Diyos. Sabi nga dito sa aklat natin, no? Sa aklat na The Trinity, The Trinity, basahin kong heading nito, sabi dito, ang ganda ng sinabi dito para malaman natin ang language ng simbahan. Sabi dito, a faith in the Trinity rests on God's revelation of Himself in the economy of salvation, no? We do not have access to the Trinity outside what God revealed to us by sending His own Son and giving us His Holy Spirit. Tapos dito sa baba, the Trinity is a mystery of faith in the strict sense. One of the mysteries that are hidden in God, which can never be known unless they are revealed by God. Maliban kung i-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa atin, doon pa lang natin malalaman kung sino siya. Kaya, ang simbahan, nagde-develop talaga ang pagkakakilala sa Diyos, not in, in one particular, tawag dito yung councils of the bishops. Doon lang kasi sila nag-focus sa council na nauna, sa Council of Constantinople. O doon lang sila nag-focus, doon kasi ipinahayag yung the Spirit proceeds from the Father. Pagdating ng 4th century, nag-council uli sa Nicaea, kung saan mas klinaro, mas kinongkrit ng simbahan na proceeding from the Father and the Son, ang Holy Spirit. Kaya sa language ng simbahan, tinawag siya na filioque. Proceeding from the Father and the Son ng Holy Spirit according to the revelation of God to the church.
So hindi po mali ang turo ng simbahan kasi napaka-biblical. Kung ayaw nilang paniwalaan ng Spirit of Christ, na yan yung Holy Spirit, hindi pa rin sila makakatakas sa sinabi ni Panginoong Kristo, sinabi niya sa John 16:15 na all things that the Father hath are mine. So ano man ang galing sa Ama ay kay Kristo din. So kung sasabihin nila ang Holy Spirit sa Ama lang, igaling din ay sa kanya din yung ano man ang sa Ama. So talagang ano tawag dyan? Tibay ang itinuturo ng simbahan. Hindi naman mali yung paniniwala ng Orthodox about proceeding of the Holy Spirit, pero ang mali nila, yung hindi nila tinanggap yung proceeding from the Father and the Son. Yung paniniwala nila na from the Father, hindi mali yun kasi yun ang unang credo talaga ng simbahan about sa proceeding of the Holy Spirit. Ang problema lang, nung nag-develop, mas nadagdagan ang knowledge ng simbahan, hindi na nila tinanggap. So, yun ang mali nila. Kaya nagkaroon ng split, Bro Vicente. Yun ang ating sagot doon, Bro Vicente. Sige, bro, thank you. At may yung dalawang tanong niya, pag-isahin ko na lang, sabi niya dito. Sige, sige. Kailan ba nagsimula ang pamamahala ng Pope sa simbahan at ano ang pagkakaiba ng pagsamba nating mga Roman Catholic sa Orthodox? Yun, bro. Ay, bigay natin kay Brother Wendell kasi mas mataas ang knowledge ni Brother Wendell sa history of the church. So, Bro Owen? Bro Wendell? Andiyan ba si Brother Wendell? Course ba siya, bro? Nandiyan pa, bro. Oo, bro. Bro Wendell? Baka umalis sa upuan niya. Si Butata, kaya Butata? Andiyan ka na, Bruta? Okay, pakiulit na lang yung tanong, bro. At try natin sagutin, bro. Kailan nagsimula ang pamamahala ng Pope sa simbahan? Okay. Kailan nagsimula ang pamamahala? Well, at the very first place, sa ating pong paniniwala, ang office of the Pope started when Christ appointed Peter as tagapangalaga ng kanyang tupa, no? So kung kailan yan, doon sa Pentecost, na kung saan dumating na ang Holy Spirit, tapos pinagtibay na sila. Kaya nga, at that very moment, tumayo agad si Pedro at nag-preach talaga, nag-preach siya. Tapos kahit ang gamit niyang lingwahe, yung lingwahe ng Hudiyo, lahat ng mga taong nakarinig sa kanya na iba-ibang wika ay naunawaan siya. Basahin lang natin ang Acts 2, no? Acts 2, basahin natin. Ito ang simula ng ministry ng simbahan. Kasi ang Pentecost Day was considered as the birthday of the church. According to the teaching of the church and even in secular history, no, ito talagang Acts 2 ang kinonsidera na birthday of the church. So basahin natin para malaman nyo na dito nag-umpisa ang ministry of the office of the Pope. Dito talaga nag-umpisa. So basahin natin from verse 1. At ang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay ng kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may nagpakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem ng mga Hudiyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit.
At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipon ang karamihan at maang sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipaggilalas na nangagsasabi, narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayong mga Parto, mga Medo, at mga Elamita, mga nananahan sa Mesopotamia, sa Judea, Kapasudia, sa Punto at sa Asia. Kasali na palang punto pa punto dito. Punto. Sa Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at sa mga sakop ng Libya na karatig ng Cyrene at mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudiyo, at gayon din ang mga naging Hudiyo, mga Cretense at mga Arabi. Nangaririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. At silang lahat nangagtaka at nangalito at sinabi ng isa sa isa-isa, anong kahulugan nito? Datapot ang mga iba'y nangaglilibak, so nililibak ng iba, no, yung mga Kristiyano na nagsalita ng iba't ibang wika, na nangagsasabi sila'y puno ng bagong alak. Datapot pagtindig ni Pedro, kita niyo si Pedro agad ang unang tumindig, siya agad ang nagpapaliwanag, no? Patunay po yan, siya po talaga ang supreme sa pangangaral. Kasama ang 11 ay itinaas ang kanyang tinig at sa kanila'y nagsaysay na sinasabing, kayong mga lalaking taga-Judea at kayong lahat na nangananahan sa Jerusalem, mga alaman nawa ninyong lahat, ito at inyong pakinggan ang aking mga salita. So dito nakumpisa ang kanyang ministry, Bro Vicente, according sa Bible, no, na kung saan bilang tagapangalaga ng tupa ni Kristo, kasi in John 15, John 21, siya kasi ang pinili ni Kristo na mangalaga sa tupa ng ating Panginoon. Dahil si Panginoon Kristo babalik na sa langit, so kinakailangan niyang may mangalaga sa kanyang tupa, at si Pedro ang kanyang pinili. Kaya nga sa Matthew 16:18-19, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Yan ang kaniyang pangako kay Kristo na siya yung batong tatayuan ng iglesia. At bilang batong tatayuan, siya ang mangangalaga sa tupa ni Kristo. Nabasahin natin John 21:15-17. Kaya't ng mga kapag pawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako na higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, oo Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero. Sino ang sinabihan na magpakain sa kordero ni Panginoong Jesucristo? Si Pedro. So hindi na natin babasahin ng buo kasi para makasave ng oras. So si Pedro po talaga ang pinili ni Kristo na magpakain, o yung tinatawag nating universal pastor of Christ Church. Kaya doon sa Day of Pentecost, in which considered as the birthday of the church, si Pedro ang unang nagsalita. Dahil siya po kasi ang binigyan ng Diyos ng karapatan na magpakain at mangalaga sa tupa ng ating Panginoong Jesucristo. So ang tanong kung kailan nag-umpisa ang office of the Pope, sa Day of Pentecost, dahil doon nag-take over ang church as Christ kingdom. Bro Vicente, yun ang sagot natin, bro. Last question na, bro. Ano daw yung pagkaiba ng pagsimba natin sa pagsimba nila? Pagsimba natin sa pagsimba nila, Brother Angel? Anong pagsimba natin, pagsimba sa kanila, sa mga Orthodox? So, they're not... Ano daw, bro, ang pagkakaiba ng pagsamba ng nating mga Roman Catholic sa mga Orthodox?
Okay. So, nakuha pa rin nila sa Orthodox po. Noong 1054 kasi ano na sila, so nagkaroon na ng schism. So, nagkaroon na excommunicated. So, yung mga paniniwala na ngayon, iba na. Delikado, no? So, kaya nga kanina binigay natin yung ano dyan, binigay natin yung dahilan kung bakit, kung ano ba talaga, yung ba valid ba, yung mga ano ng Orthodox, valid but illicit pa rin kasi priority pa rin na Roman Catholic Church. Ang dami kaya nilang ano, pati Immaculate Heart Mary, Purgatory, marami silang ibang ano, marami na silang ibang mga turo. Tapos wala silang ano diyan, wala silang Santo Papa. No? So hindi sila naniniwala sa Santo Papa kagad. So delikado na 'yun, schism na 'yun. So pati yung mga turo nila nag-iba na. Ano yung pagkakaiba? Hindi talaga sila sa full communion, pati yung turo, hindi sa full communion with the church. Kaya delikado pa rin. Kaya nga simbahan ang turo dyan, kung talagang walang-wala, dun sila. But yung full communion, the fullness of the truth, especially on the sacrament, pati yung paliwanag sa simbahan talaga, nasa Roman Catholic Church. Yun po yung pagkakaiba, kapatid, no? So wag nating ano yung Orthodox kasi excommunicated na yan. Ngayon nga binigyan na sila ng chance para makabalik eh. Pero up to now, the church is still praying na makipagkaisa sa Santo Papa, but ayaw nila. Kaya magulo yung turo. Imagine mo wala kang leader. Greek Orthodox ngayon walang leader, wala silang Santo Papa. Ito magulo yun. Lahat sila bishop, lahat sila leader. And they're not they're not in one, not like yung Roman Catholic Church, meron tayong Santo Papa. Kaya nga one Holy Catholic Apostolic Church, iisa lang. Tapos meron isang leader, no, from Jesus to Pope. Tapos hanggang ngayon may Santo Papa tayo. Sila wala. So, delikado siya. Yun ang pagkakaiba. Hindi sila full communion with the church. Yung mga ano nga nila, no? Hindi pina-priority ba? Hindi sinasabi hindi tinatanggap, but cannot prioritize unless, sabi na simbahan kanina, binigay natin mga dokumento po, kung talagang walang simbahan na Roman Catholic Church, no choice, punta kayo dun sa Orthodox Church. But hindi sila yung full communion, kaya delikado. Bro Vicente? Okay, At thank you, Brother may Angel. At may sige na, dadagdag sige bro. may dadagdag pa, may ano pala ako yung kahapon, sana nakikinig siya yung sa Japan, yung tungkol sa kumpil. I stand corrected na kasi base lang doon sa nangyari sa akin yun na living in a mortal sin, pwede daw magpakumpil kasi nga hindi daw siya nagpakumpil, kaya lang wala, ano lang, civil lang yata sa Japan, no? Ayaw nga magpakasal ng Hapon. Nagtanong po dito, I stand corrected, chinek ko yung ano na simbahan yan, dokumento na simbahan, kapatid. Sana nakikinig yung nasa Japan kahapon at nung Sunday na nagtanong, hindi pa pwede pala talaga. Kasi sa akin nun, hindi naman ako pinag-confess nung nag-confirm ako bago kasal. Sa kasal, bago kasal, dun kami pinapag-confess ni Father. Pero, dun sa confirmation, wala silang binanggit eh. But, yung sa dokumento, kapatid, you're living in a mortal sin, hindi ka pwede mag-confirmation, magpa-compel pala. So, kasi iba na talaga yung ano, no? Ang turo na simbahan sa mga nakikinig ngayon, chinek ko yung talagang dokumento, sabi, kapag nasa mortal sin ka, hindi ka pwede magpa-compel. Kailangan mo ng confession. At kung may ka-live-in ka or civil marriage kayo, di ba? Problema yun kasi nga gusto mong ma-convalidate, no? Rectified ang tao doon, convalidate. Kasal kayo sa civil, pinag-aralan ko siya, kung kasal po kayo sa civil, ayun, gusto magpakasal sa ano, di ba? Magpakasal sa simbahan. So requirements yung compel. Magpapakumpil ka ngayon. Ang tanong, paano yung kasalanan nyo doon sa civil lang? I-confess nyo daw po yun. Okay? Sa mga nakikinig ngayon, sa mga magpapakumpil, requirements ang confession talaga. So sa iba, baka sabihin
Bakit doon wala? Gaya na nangyari sa akin eh. Medyo ano ko doon dahil nga hindi ko tinignan yung dokumento. Ang nangyari sa akin po noon, hindi ako pinagkumpisal. Pinagkumpisal kami ni Father nung bago mag-wedding. So, may confusion doon. Ngayon, doon tayo sa official teachings. Sa lahat na magpapakumpil po, you need to go to confession first. At kung civil kayo, siyempre magkasama kayo. Paano yun? Magkasama kayo sa isang bahay. Magre-required si na walang pagtatalik hanggang sa makasal. Okay? So, walang pagtatalik, magkasama kayo. At ang good news naman sa mga live-in, civil marriage, pwede daw po yun, mag-state of grace ka, mag-communion. Okay, sana uulitin ko to bukas. Kung walang sexual intercourse. At kung, dalawa yon, kung may spiritual advisor kayong priest, talk to priest. Kapag daw po ang priest pumayag, bibigyan ka ng dispensation, bibigyan ka ng chance. Sige, may condition yun. Ang tawag doon spiritual advisor mo. Pag sinabihan ka, live-in ka, civil marriage, gusto mo mag-communion, mag-absolution, bibigyan ka ng condition. Siguraduhin mo lang na walang pagtatalik. Okay, so maganda pa rin yun. That's another solution. Sinabi rin po yan ni Father Bob. So sa mga live-in naman, civil marriage, gustong gusto mag-communion. Talk to your priest daw, sabi ng Catholic Answers Catholic website. So dokumento natin, talk to your priest. Kasi madami ngayon manonood pa, live-in po kayo, civil marriage, ayaw magpakasal sa simbahan ni Mister, problema yan. Talk to your priest about your situation. Baka sabihan din kayo, isa lang sasabihin, sige, bibigyan kita ng absolution, pwede kang mag-communion, but may kondisyon. Walang pagtatalik. Pwede ba yun? Yes, ayon sa simbahan. Kung papayagan kayo ng pare. Kasi yung iba sasabihin ay maghiwalay muna kayo. Hindi kayo pwede magsama. Pero yung iba pwede daw basta huwag kayo magtalik. Yung iba naman pwede sa ganun, lalo na matatanda na, di ba? So hindi na nagtatalik yan. But hindi kayo pwede basta mag-confess at mag-communion, kailangan pa rin dumaan sa pari. Naintindihan po ba yon? So yung nung Sunday na nagtanong, sorry about that, sinabi ko pwedeng walang confession, mali, bawal pala yun. Kasi hindi ako may nag-confess eh. Pero tinignan ko nga talaga dokumento sa simbahan, dapat mag-confess. Ang confirmation, need confession bago ka ma-confirm. Dapat nasa state of grace ka daw. So yun po, lahat na magpapakumpil, kailangan mag-confession. At kung you're still living civil, talk to your priest about that. Paano kanya bigyan ng parang dispensation, ganun. No? Yun po, Brother Vicente. Sana makatulong po. Okay, Bro Junray, kayo naman po. Yes bro. Bro Romer? Tanong to bro, doon sa sinabi mo na walang crucifix, pag hindi crucifix, no? Sabi niya ang tanong ko ay Bro Romer, kung kinakailangan ang INRI sa isang crucifix, bakit ang Vatican Cross or Cross of Justin II at ang wooden crucifix sa St. Peter's Basilica ay walang INRI? Bro Romer? Bro Romer? Bro Romer? Okay, wala siguro sa Brother Romer. Ang tanong ko ay, yung sa St. Peter's Basilica, kasi walang INRI yun kasi crucifix ni San Pedro. Alam naman lagyan mo ng INRI yung kay San Pedro. Hindi parang siya na rin ng Kristo. Kaya wala ka talaga makikitang INRI doon. At hindi pwedeng ilagay si Pedro sa krus. Kasi baka mapagkamalang si Jesus, sister, no? At mayroon naman tayong tinatawag na Santa Cruz, no? Yung krus na
tanggap ng simbahan na naglalarawan doon sa pagkakita ni Queen, yung mama ni Constantine, si Queen Elena, sila kasi ang nakakita